Ibig sabihin, meron tayong 33 meters na kukonsumin bago natin ma-reach yung low water level. Mahigit sa 213 meters na ang level ng tubig sa Angat Dam. Lampas na ito sa normal high water level na 212 meters. Ayon sa Pag-asa, kaunti man ang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility, malaki ang naitulong ng habagat at amihan sa pagpapataas ng water level sa mga dam. Sa mga nagdaang araw ay nagpakawala ng tubig ang Angat Dam at Ipo Dam dahil sa patuloy na pag-ulan sa watershed. Hanggat meron tayong tinatawag na amihan, siguradong may mga mamumuong pag-ulan dyan. Ayon sa Pag-asa, maliit na ang tsansa na magkaroon pa ng bagyo na mabubuo o papasok sa Philippine Air Responsibility sa nalalabing araw ng 2023, pero may mga pag-ulan pa ring mararanasan sa ilang lugar sa bansa. So hopefully, wala po tayong monitor na sama ng panahon hanggang sa matapos po itong 2023. Kalmado ang papawarin sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Pero base sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng may mahihinang pag-ulan sa Northern Luzon dahil sa amihan. Ang easterlies naman ay posibleng magdulot ng pag-ulan sa Bicol Region, gayon din sa Eastern Visayas. May papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanas ng maliwalas na panahon na may paminsan-minsang mahihinang ulan. Una nang sinabi ng DOST na sa susunod na taon ay higit na mararamdaman ang epekto ng El Nino sa bansa. Posibleng umabot sa 77 ang mga lalawigan na makararanas ng tagtuyot. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.